Alam mo na ba kung paano gumawa ng PhilHealth account online? Kung hindi pa, sa video na ito ay tuturuan kita. Dahil ang content natin ngayon ay patungkol kung paano ba gumawa ng PhilHealth account online. But bago yan, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, mag-comment ka dyan sa baba. At kung may katanungan ka pa, huwag kang magdalawang isip na i-comment dyan dahil atin niyang bigyan ng kasagutan. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. Hanapin mo yung pulang button, nasan ba? Dito or dito? Ayan, hanapin mo at i-bell notification mo na para updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At ang mga videos na i-upload ko dito ay mga informative videos kung paano ba kumuha ng mga IDs at marami pang iba. So if you want that, just scroll down and enjoy na para makakuha ka ng mga information na makakatulong sa inyo. At kung gusto mo na pag-usapan ang content na ito, samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto nito. Dahil magbibigay din ako ng mga tips kung ano ba yung dapat ninyong gawin para ma-register at maka-create na kayo ng account sa PhilHealth through online. At atin ng pag-uusapan. Let's go! Step by step process, pwede nyong sundan, gamitin nyo lang ang inyong cellphone or ang inyong laptop. And I suggest gumamit kayo ng Google Chrome para sa prosesong ito. Punta na tayo sa Google Chrome at tapusin na natin ang transaksyong ito. So pagkatapos nyo makapunta sa Google Chrome, isearch nyo kaagad ang philhealth.gov.ph or PhilHealth registration or PhilHealth mismo. Kasi pareho lang ang keywords na yun, mapupunta ka sa website. At scroll down lang at may makita tayong online services ng PhilHealth Insurance. So ito yung makikita natin. May portal, may nakalagay member portal at saka electronic group enrollment system. So click natin ang member portal kasi mag-register tayo or mag-login. So dito, ang gagawin natin is mag-create na tayo ng account. Di pa tayo makapag-punta sa ating member portal kasi nga wala pa tayong account sa PhilHealth through online. So ang gagawin natin ngayon, click natin ang create account para makagawa na tayo. At ito, kinakailangan daw lahat ng may mga asterisk na sign ay lagyan ng detalye na kanilang hinihingi. So, yan, scroll down natin. So, at gawin na natin. Example ko sa inyo ang aking pangalan. So, medyo ang hirap ng enye. Kailangan ko pa i-long press. Ayan. First name. At saka birth date, email address. Kinakailangan po ang email address natin is active ha. Yung ginagamit nyo talaga dahil doon isi-send mamaya ang importanteng isend. Okay? So ayan, ano ka ba? Male or female at saka yung active na phone and number ang ilagay nyo dyan ha. Kasi mag-verification yan. At pagkatapos sa password, ito yung dapat ma-meet. Sa paggawa natin ng password sa PhilHealth account, kinakailangan meron tayong requirements na dapat i-meet. At sorry na hindi pwede yung combination ng crush mo ang yung password dito, hindi yan pwede. Alam na yan ni PhilHealth na gagawin mo yan dito, kaya naman meron siyang requirements na dapat mong sundin. Una, kinakailangan ang password contains of 8 characters at saka ang maximum po nyon is 32 characters. Kung kaya mong pataasin ang password mo na mas mataas pa ang duration kaysa sa relasyon nyo, pwede yon. At sa paggawa natin, kinakailangan din na merong isang numero mula sa 0. Actually, ang 0 is not a number, it's an insertion, char lang, hanggang 9. At saka sa paggawa din natin ng password, at least merong malaking letra from A to Z or uppercase, meaning nun malaking letra. At saka meron ding lowercase or maliit na letra from A to Z. At saka contain ng mga special number na nasa baba. So tingnan nyo lang dyan kung anong gusto nyong combination.
At gagawa na nga ako ng password ko, yung unique at hindi mo malaman. At hindi rin ito combination ng aking crush dahil wala na akong crush for now. Dahil may mahal na siyang iba. And I'm very sad for that. So, kinakailangan kong gawin ko anong gusto ni PhilHealth. At kailangan din ma-match ang ating password. At pagkatapos po niyan, ilagay na natin ang CAPTCHA. So, napakalaking numero. Makikita po natin yan. So, ang kasunod po niyan is mag-create na tayo ng account. At dito na tayo mapupunta sa activation. So, kasi napunta na tayo dito, babasahin natin. Activate your account. To complete your bakit hindi na ako marunong magbasa? To complete your account creation, we have sent a link to Gmail natin at atin daw puntahan. So, pupunta na tayo sa Gmail natin. At natanggap din natin agad ang email nila. So, yung iba, hindi kayo makatanggap, baka nasa spam ang mensahe na ito. So, i-check nyo lang kasi kinakailangan kasi active ang email na ating ilalagay. Kagaya sa akin na pumunta agad siya sa primary. Hindi siya nakaspam dahil active na ang aking Gmail for almost 10 years na. Pagkatapos kong maklik ang email na iyon, so ang nangyari may nakita akong user creation successful. And may sinasabi siya ditong letter, Dear Mr. and Mrs. So, yun yung pangalan natin. So, may binigay sila na link sa atin. So, ang gagawin daw natin is i-click natin. At take note, dapat isang click lang po dapat para hindi po ma-expire ang kasi yung iba magsasabi sila, hala bakit na-expire sa akin? So, baka na 2 click mo iyon. Isang click lamang po ang gagawin natin para ma-activate ang ating account dito sa PhilHealth. So, i-click lang natin. Dapat i-click natin ang link na ibinigay na sa atin dahil ma-expire ito within 24 hours. And finally, nakuha natin ang susi. So, account successfully activated. Your account has been successfully activated. You may now log in to your account now. So, ayan, nagpapahiwatig na tama ang ating ginagawa. So, ang kasunod nito, click natin ang back to login. Let's now log in. So, ilagay natin ang number natin sa PhilHealth at saka yung password natin kanina. Tapos, ilagay natin ang CAPTCHA dyan. At kung hindi klaro sa inyong CAPTCHA, pwede nyo namang i-refresh yung CAPTCHA. At kapag okay na, so click login. Sa pag-login nyo, makikita niyo dito ang inyong member information. At nasa sa inyo na kung i-print nyo ba ang inyong MDR. Kung gusto nyo namang i-print ang inyong MDR, so click nyo lang po yung print MDR. At makita natin ang ating PhilHealth identification number, last name, full name, at marami pang iba. So now, pwede nating i-click ang ating employer information at saka yung list of dependents. So nakadepende na yan sa inyo kung ano yung gusto nyong malaman pa ng mga And actually, pwede tayong pumunta sa other pa na options sa ating account dito sa PhilHealth. So, meron din tayong tinatawag na yung premium account. Ayan. So, dito na tayo sa premium account. Napakalaki ng advantage kung meron tayong account sa PhilHealth online dahil ma-double check natin ang ating contribution o ang ating employer if ginagawa niya ang kanyang trabaho sa paghuhulog ng ating contribution sa PhilHealth. So, I suggest na kung may kasamaan kayo dyan sa bahay na wala pa silang account sa PhilHealth online at nagtatanong sila kung okay ba ang kanilang contribution sa PhilHealth, so you can just make account para naman makita dahil napaka-transparent po kung meron tayong account. So makita natin ang total member share, total employer share, total amount of contribution at
ilang buwan po ba ang nahulog na contribution sa atin, at kung sa taon na ito magkano ba ang kanilang nahulog sa inyo. Kung mayroon bang mga buwan na hindi sila nahulog, pwede kang makapagtanong sa kanila, pwede mong i-asa kanila ano nangyari dito, para naman hindi kayo magsisi sa huli na akala nyo hinuhulugan pero yun pala wala. So para po maging updated tayo. Pero kung ikaw naman ang naghuhulog sa inyong PhilHealth contribution, so nakadepende yan sa iyo. Kung nakahulog ka ba, baka nakalimot ka lang. So ayan, pwede natin mo double check dito sa ating PhilHealth account. So kanina nakita natin ang ating information as a member of PhilHealth. Tapos nakita din natin kung ano ang laman sa premium contribution, is yun yung mga nahulog natin or inhulog ng ating employer na contribution natin sa PhilHealth. And now, dito naman tayo sa konsulta. The good thing nitong konsulta is if you want to have check-up, so you can just click here to consult a provider, dahil i-click mo lang yung pinakamalapit na hospital na accredited sa na ito para makapag-check up ka, at yun. So dito naman sa user profile, kung nais mong mag-change ng password, so click mo lang yung change password, at makikita din natin dito ang ating mobile number, email na ginagamit, at saka yung PhilHealth number natin. So, 'di ba, napakaganda ng application, or what I mean, itong account natin sa PhilHealth, dahil nalalaman natin kung ano yung contribution natin nang hindi na tayo pumupunta pa sa area na kung saan kapag pupunta kasi tayo sa area or sa mga branches ng PhilHealth na malapit sa atin, I know na napakaraming tao. So nakapunta na ako once, and hindi ko talaga kaya yung sobrang taas ng pila. So para gusto natin i-check ang ating contribution, so dito na lang sa online, less hassle pa, at madali pa nating tingnan ang ano ba ang nangyayari sa ating contribution sa PhilHealth. And I hope na nakakuha kayo ng knowledge about this vlog. If this vlog really helps you, don't forget to share this to others, and see you again next time sa aking vlog. This is Roel Minasatano. Don't forget to subscribe before tayo mag-end. So bye bye and God bless.